Torre, hawak ang video. Nako, pambihira. Si Torre yata may hawak na video at may hawak na USB. O, pag-usapan natin. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP. Ano, sabi 3 buwan? Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Walang niya. Clown ka talaga, Torre. Isipin mo, nag-record. Ito lang ang pulis na naghamon ng suntukan na alam niyang hindi makakarating yung kalaban niya. Nagbenta pa ng ticket, nagpa-ticket pa, meron pang sponsor. Ando doon pa si kung ako nagkakamali, andun pa si John Vic. Si John Vic pala makakalaban niya. Clown. Siya ito lang ang gumawa ng search warrant, warrant of arrest. Pero nag-search doon sa loob ng KOJC at nag-stay doon ng 16 days. Ito lang din. Ang hindi dumaan sa due process, kinidnap dating presidente. Ang bilis no? Ang bilis. Ang sabi nung iba, ang bilis ng karma. Ako po hindi naniniwala sa karma. Ang pinapaniwalaan ko po ay whatsoever you sow, you will reap. Anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Okay. Kita mo ngayon, tanggal ka ngayon. Bakit? Clown ka eh. Wala kang paninindigan. Wala kang yagballs. Matapos ng una noon at tila ipagmalaki pa sa publiko ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Nicolas Torre III tila binalikan na ng karma at nilaglag na mismo umano ng Malacanang matapos ang kumpirmadong balita na opisyal ng sinibak sa kanyang pwesto bilang PNP chief. Matapos mag-viral sa mundo ng social media ang tila malapresidenteng grand entrance na nangyari kung saan kitang-kita sa video na tila ibinida pa ang mga sasakyan ng Philippine National Police para lamang sa tila malapresidenteng grand entrance ng kontrobersyal na general chief ng PNP na si Nicolas Torre III, kumpirmadong tuluyan ng pinatalsik sa pwesto. Ito ang nakakagulat na balita na tila gumimbal sa lahat ng social media platforms at maging ang media kung saan ay tuluyan ng pinalayas sa kanyang pwesto bilang hepe ng Philippine National Police o PNP ang kontrobersyal na general matapos ang biglaang pag-uutos ng palasyo na siyang pinirmahan mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Tila sunod-sunod ng araw ang karmang dumarating sa buhay ng kontrobersyal na general dahil kamakailan lamang tila tuluyan ng nilaglag at pinatalsik sa kanyang posisyon bilang hepe ng PNP ang nasabing general dahil sa isang biglaang utos at direktibang galing mismo sa loob ng Palasyong Malacanang. Wala mang opisyal na rason o mga detalyadong impormasyon kung bakit pinalaya si Torre sa pagka-PNP chief, ngunit isa lamang raw ang ibig sabihin nito. Di umano na agad na ipinagsabalutan si Torre matapos sa mga iba't ibang kontrobersyal na kinasasangkutan ng hepe ng PNP. Hindi man nagbigay ng malinaw na paliwanag sa pagkakatanggal ni Nicolas Torre III bilang hepe ng PNP, ngunit tiniyak ni Lucas Bersamin na ang pagkakatanggal nito sa pwesto ay effective o agad-agad at mukhang tila binigyan ng ultimatum na ibigay na ang kanyang mga bagay na dapat i-turn over sa bagong susunod na hepe ng PNP. Ayon pa sa kumpirmadong balita na nakalap ng aming team, PNP Chief Torre, inalis, pinalitan ni Nartates, tinanggal na sa pwesto si Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng PNP National Police PNP ayon sa kotosang inilabas ng Office of the President na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang pagbabago ay epektibo kaagad at inatasan ni Torre na tiyakin ng maayos na turnover ng mga dokumento at impormasyon sa kanyang tanggapan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng PNP. Si Torre ay itinalaga bilang PNP Chief noong Mayo 29, 2025 at sa ilalim ng kanyang pamumuno ay pinangunahan ng pulisya ang mga high-profile na operasyon na humantong sa pagkakaaresto ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Kingdom of Jesus Christ leader Apollo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom!
Yun, alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, boys. Rin na sa member ng Marateros Vloggers. Bang bang! Yun, napakaganda na pag-uusapan natin mga kababayan, no? Si Mr. Torre, si Mr. Diwata, may hawak na USB. Nako, paktay ka Rimulya. Mga kababayan, kaya pala tinanggal si Torre, masyado palang paki-elemero. Ayan, si Rimulya. Oo, yung dami niya kasi binabypass, naging malaki na ang ulo ni Torre. Akala hindi siya sisibakin, ayan. Pero sabi ni Rimulya, hindi nila kakasuhan ng kahit anong kaso si Torre dahil nga may hawak na USB, may hawak na video. Ano kaya tong video nito, no? Halak ka. Nako, wala na, babaligtad na yan. Si Torre at si Inday Sara magkabati na. Magkabati na sila mga babayan. At si Torre titistigo sa mga kagaguhan ng mga pinagagawa nila kay Tatay Digong. Ganun kaya ito totoo, no? May USB daw kuno may video Paktay na. Paktay ka Rimulya. Ba't tinanggal mo yan? May hawak na alas yan. Pag yan ay bumaligtad na, no? At yan ay kumanta na ng tuluyan, yari talaga kayo. Paktay kayo dyan. Apakaganda ng laban nito mga babayan, no? Ito kasi si Torre, masyado ng piling presidente na lahat ay aapakan. Pati mga ibang mga dibisyon ay pinapakialaman. Kaya ayan, tinanggal siya. Kaso, syempre, kabado, itong mga tumanggal sa kanya. Kasi nga, may USB. Ano kaya to USB nito? Maganda yan. Maganda yan, Mr. Torre, no? Bigyan mo nga kami ng kopya niyan. Gagamitin sa inyo yan ni Torre. Naku, paktay kayo dyan. Gagamitin niya ang mga video, mga ebidensya niya na kayo ay mga kasabwat sa pagdakip o pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Naku, paktay, ang ganda ng laban nito mga babayan. Gaano kaya ito katotoo? Jesus! Mare, maganda tong video na to. Panoorin nga natin to kay Coach Oli. At pag nagustuhan mo tong video na to, mga kumare, mga kumpare ko dyan, no, don't forget to like mo dyan, no? Tapos wala namang bayad dyan. Tapos kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan dyan. Nag-upload tayo ng alas 10 ng umaga, tapos sa hapon na alas 6. Kalkalan nyo pag hindi kayo pinadala ni YouTube. Wag mong i-skip yung ads na yan kasi pantulong natin sa mga may hirap natin, mga tinutulungan na mga kababayan natin na karapat dapat. So ganito mga babayan, panoorin na natin nga ito. Excited ako ano kaya itong USB na to? Nako. Torre sige, magkakampi na tayo. Pag ikaw ay bumaligtad na ng tuluyan, kampi ka, isiwalat mo yung mga nalalaman mo. Itago mo yung USB na yan. Wag mong iwawala yung USB na yan. Panoorin natin to. Play mo na boy. Excited ako. Tara, let's go! Walang ya. Clown ka talaga, Torre. Isipin mo, nag-record. Ito lang ang pulis na naghamon ng suntukan na alam niyang hindi makakarating yung kalaban niya. Nagbenta pa ng ticket, nagpa-ticket pa, meron pang sponsor. Ando doon pa si kung ako nagkakamali, andun pa si John Vic. Si John Vic pala makakalaban niya. Clown. Siya ito lang ang gumawa ng search warrant, warrant of arrest. Pero nag-search doon sa loob ng KOJC at nag-stay doon ng 16 days. Ito lang din. Ang hindi dumaan sa due process, kinidnap dating presidente. Ang bilis no? Ang bilis. Ang sabi nung iba, ang bilis ng karma. Ako po hindi naniniwala sa karma. Ang pinapaniwalaan ko po ay whatsoever you sow, you will reap. Anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kita mo ngayon. Tanggal ka ngayon. Bakit? Clown ka Wala kang paninindigan. Wala kang yagballs. Diretsuhin na natin. Wala kang paninindigan. At alam, yan ni Bongbong Marcos. So, pitik-pitikin ka, ganun na lang din. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get in touch with him. Teka muna. Diyan muna tayo. So, kinausap siya ni Bersamin, tapos tinatawagan siya ni John Vic tungkol sa desisyon ng Pangulo. So, ibig sabihin, hindi ka man lang in-inform ng Pangulo. Kasi pwede namang sabihin, nagkausap na sila ng Pangulo, di ba? Ang dali namang sabihin ganun nagkaintindihan na sila. Isipin mo, ni hindi ka binigyan ng oras. Yung sinasabi ko sa inyo. Ito sa inyo dyan, itong nangyari kay Torre, mapa politiko, mapa vlogger,
mapa-supporter, financial supporter ni Bongbong Marcos, mag-iingat po kayo sa Marcos. Dahil ang Marcos, tutulungan ka lang yan, panimula, hanggat may gamit ka. Kaibigan mo lang ang Marcos hanggat may pakinabang ka. Pag wala ka ng pakinabang, basura ka na. Tae ka, ebak. Pasensya na po sa kumakain, pero wala akong mapiling salita na didikit kung ano ang turing ng Marcos sa isang tao pag wala ng pakinabang. Or gagawa ng problema sa hanay nila, ebak na ang turing sa'yo. Tingnan mo ginawa sa'yo, Torre. Hindi na kayo natuto eh. Alam nyo, dapat makikita mo ang tao may wisdom, marunong kang mag-observe. Mas maganda ang wisdom kaysa intelligence. Wisdom kaysa talino. Anong wisdom? At anong talino? Ang talino ay magaling kang mag-memorize, magaling kang umintindi. Halimbawa, ikaw ay isang abogado. Hindi lahat ng tao pwedeng maging abogado. Pero, pag ikaw ay may wisdom, iba po yun. Naiintindihan mo. Teka muna, ano ba ang ugali ng Marcos? Ano ba ang history ng Marcos? Huwag na tayo magpakalayo-layo. Ano ba ang history ni Bongbong Marcos? Di ba? Trinaydor niyan si BP Sara. Nagpalibing sa tatay nila na hindi mapalibing ng kung sino man, si PRRD. Pinakidnap, pinadala sa dahig. Ito ay dating presidenteng tinulungan sila. At hindi makakabalik ang Marcos kung hindi dahil sa dalawang Duterte, PRRD, BP Sara, and yet what they are doing to them. Diyan pa lang, kung ikaw ay may wisdom, mag-isip-isip ka na. Kaibigan ka lang ng Marcos hanggat may pakinabang ka na. Pag wala, tae ka. Kaya kayo sa tingin ninyo nakatungtong kayo sa kalabaw? Dahil katingin nyo malakas kayo dahil malakas kayo sa presidente. Hanggat meron lang kayong pakinabang. Kaya kayo mga vlogger, sip-sip kayo ng sip-sip dyan kay Marcos. Ay, tingnan ninyo. Kung kilala pa kayo niyan, pag wala na sa pwesto. Tingnan nyo na lang yung mga vloggers nila before eh. Kaya sumasama sa Duterte ngayon, wag na tayong maglokohan. Kaya sumasama yung ibang vloggers nila sa Duterte ngayon dahil kinalimutan sila ni Bongbong. Tama ba ako o tama-tama? Kaya nandito sila nagsusumiksik sa mga Duterte. Bakit? Trinaydor sila ni Bongbong Marcos. Kayo ba naman pag hindi pa kayo nagkaisip-isip? Matalino ka nga, wala ka namang wisdom. Kasi in denial kayo. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed of the decision of the president. Ayun, sa madaling salita, okay, sabi, nagkausap na ba kayo ni Torre? Tinawagan daw niya si Torre 5 beses. Pero nasa dinner ata. Pero na-inform naman siya ng maayos. So sa madaling salita, ginusting ka. Hindi, di ba? Tatanggalin niyo ako, kakausapin pa kita, plastic? Makikipagplastikan ka lang sa akin, John Vic? Di ba? I-inform mo lang ako ng ganyan-ganyan. Pero may girian na yan. Nagsimula yan kay Nartates ba yun? Nagka-problema na sila. Ang Pangulo, na weak, katulad ni Bongbong Marcos, tatandaan nyo to. Kaya weak yan eh. Kasi ang leader, pag ang ilalim nag-away, diyan mo makikita ang totoong leader. Paano niya susolusyonan? Pero, pag ang weak leader nag-away ang ilalim, ang solusyon niya lang, tanggalin yung mas walang pakinabang. Yung may hawak ng ebidensya, hindi pwede tanggalin. Magdedelikado. Gets nyo? Pero mamaya pag-uusapan natin, Torre, yung video. Decision of the president. Isa sa binanggit na dahilan ni Remulla sa pagkakasibak kay Torre, ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOCOM. Ngayong buwan lang ay binalasa ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan ang dating Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Ito rin kasi, may diferensya rin kasi. May diferensya rin talaga si Torre. Mahilig niyang guluhin. Pero alam nyo, style yan. Ito hindi lang kay Torre. Ito yung pangkalahatan. Mag-iingat po kayo sa galaw ng demonyo. Again, pangkalahatan to.
Pag kayo ay umaangat sa buhay, whether in power or whether in wealth, bibigyan ka ng pride ng demonyo. Bibigyan ka niya ng fake power, fake pride. Sige, ganyan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan, palitan mo yan. Mas malakas ka dyan. Ang lakas-lakas mo kay Bongbong Marcos. Example lang yan, example. Hindi lang po ito sa sitwasyon ngayon. Pangkalahatan po yan. Kaya be very, very careful. Pag inaangat ka, at lalong-lalo na kung sa tingin mo may mali kang ginagawa at inaangat ka pa rin ng sitwasyon, baka hindi galing yan sa Diyos. At pag inangat ka, financially or in power, kakainin ka ng sistema. Ito pong nangyari kay Torre. Kinain ng sistema. Akala niya makapangyarihan na siya. Hindi niya alam, dalawang rimulya, dalawang boying yung nasa loob. Oh, at hindi mo alam kung anong hawak niyan. Kung paano ang hawak niyan sa liig kay Marcos. Ginulo mo. Hindi ka sumunod doon sa protocol, sa tradisyon. Nag-bypass ka. Tinanggal mo yan, iniikot mo. Nagmatigas ka. Pag nagmatigas ka, definitely, okay, tatandaan mo to, Torre. At sa lahat, pag naghamong ka, you make sure kaya mong lumaban. Kasi hindi lahat ng hinahamon, Torre, ay nasa ibang bansa. At hindi lahat ng hinahamon may expiration. Yung tipo makikipag-boxing ka dahil alam mo nasa ibang bansa yung hinamon mo ng boxing. At isang araw lang. Hindi. Hinamon niya rito. Hinamon niya dito si John Vic. Binaypas niya si John Vic. Kita mo nangyari. Kasi nagmatigas daw to si Torre. Yan ang sinasabi, nagmatigas. Tingnan mo, nakaharap ka ng katapat. Oh. May hawak na alas yan. Si Nartates ni-reassign bilang area commander ng Western Mindanao. Pero ang ginawang pagbalasa ni Torre, binaril ng NAPOLCOM na may administrative at supervisory control sa PNP bilang isang attached agency sa ilalim ng DILG. Sabi ng NAPOLCOM, ang ipinag-utos na rigodon ni Torre hindi dumaan sa NAPOLCOM Unbank na pinamumunuan ni Remulla. Sa memo ng NAPOLCOM, Diba? Nabaypas eh. So naghamon. Sinitan na. Dumiretso pa. noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng NAPOLCOM ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torre sa gusto ng NAPOLCOM. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Yun. This was not an easy choice. Sinabi noon ng NAPOLCOM sa memo na haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulla, walang ihahaing kaso laban kay Torre, administratibo man o kriminal. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor administratively. Paconsuelo de Bobo, hindi siya charged criminally o administratively. Wala. Pero tinanggal. Sa katunayan, ang sabi dito, hindi daw dumaan sa proseso. Okay? Ang pagkakaalam ko rito ay dapat magre-resign muna si Torre bago siya papalitan. Okay, yan po ang sabi. Pero, hindi dumaan sa proseso. So, kita nyo, tinanggal na lang siya, wala nga siya dyan, hindi siya nag-attend. Supposedly, dapat nag-attend siya dyan. Di ba? But na-inform naman dahil siya, ngayon hindi pa natin alam kung kung sumakabilang buhay. Wag naman sana. Hindi natin alam kung asan si Torre. Ay, hindi nagpaparamdam. Alam naman natin yan si Torre, di ba? Gaman sa media yan eh. Kung si Boying mahilig sa camera, sa media, eto si Torre, pareha sila. Pero ngayon, di ba, walang interview. As of the making of this video. Wala di ba? Mag-aantay yan, kinabukasan siguro, para alam nyo na, makapag-isip kung anong dapat gawin. Di ba? Pero sa madaling salita, di umano ay hindi nasunod ang proseso. Let me remind you, Torre. May proseso po ng pagpasok sa KOJC. Wala kang search warrant, warrant of arrest lang, at wala pa doon sa warrant of arrest si Pastor Kibuloy. Anong sinabi mo? Papasok kayo sa ayaw o sa gusto ninyo. Papasok kayo kahit gusto o ayaw ng mga taga KOJC. Ngayon, kung may mali sa papeles, sa warrant,
Sabi mo kay Atty. Torre yun, I was there in front, kaya hindi ko makakalimutan yan. Magkakaharap tayo, ako, si Torre, ikaw, at saka si Atty. Torre yun. Anong sinabi mo? Attorney, hindi ito ang tamang oras para magpaliwanag. Magtalo tayo. Magreklamo na lang kayo. So sa madaling salita, yung mga pulis, 60s na ugali, yung doon ka na sa presinto magpaliwanag. Ganyan ang mga ugaling pulis 60s eh. Doon ka na sa presinto magpaliwanag. Basta kami gagawin namin yung gusto namin gawin. Anong ginawa mo kay PRRD? Ganyan din. Kinidnap mo. Eh dapat yan dadaan pa sa korte natin. Nakakakalimot ka sa due process. Torre, nakalimot ka sa due process. Anong sabi mo? Kakalad ka rin ko to? O gagawin natin to sa madaling paraan? Sa madaling salita, gagawin mo yung gusto mo, sa presinto na lang magpaliwanag. Again, both instances, nalabag mo ang due process. Ngayon, tingnan mo nangyari sa'yo. Sabi, nalabag din ang due process mo. Hindi ko alam kung totoo to hindi. Pero you are not in the position para mag-complain dito. Sabi nga, ng iba, karma, sabi ko, whatsoever you sow, you will reap. Yan ang tinanim mo eh. Wala kang pakialam. Hindi ka rumirespeto sa due process, Torre. Yan din ang nangyari sa'yo ngayon. Next topic tayo. Torre, gaganti. May hawak na video. Pag-usapan natin. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Nako, pambira. Dahil ako, hindi ko alam talaga kung maawa kay Torre o hindi. Pero parang hindi ako naawa eh. Pero hindi ako gagawa ng masama. Wala sa karakter ko yung naghihiganti. Ang paghihiganti ay nasa Diyos yan. No? Pero sa nangyari, kasi I was there. Even from the very start, bago pa mag-start, andun na ako sa siege eh. Yung ginawa niya kay Pastor at sa buong KOJC at yung mga nasaktang babae at bata, kita ko yun harap-harapan eh. Nakita ko kung paano nila binabo yung katedral. So, wala akong isip ng paghihiganti. Pero, sinusurrender ko na lang sa Diyos. Bahala na ang Diyos dyan, no? Pero dapat talaga, tama na wala sa posisyon. Kasi, kung hindi, marami pang kalokohang gagawin to si Torre. Pero wag po tayong umasa dyan, okay? Ito lang sa akin. Dinidiscuss lang natin kung anong mga pangyayari ngayon. Pero wag po tayong lilihis. Dahil ang tunay na problema ng ating bansa sa ngayon, itong flood control projects. Hindi natin alam na posibleng ginagawa, fall guy itong si Torre para makalimutan natin yung flood control. Sa katunayan, pati nga si Pastor Kibuloy, ginagawa nila ng ingay. Di ba? Dadalhin daw sa Amerika. Wala namang natatanggap ang DOJ. Wala ding natatanggap ang DFA. Tapos may balita. Di ba kalokohan? Para mapagtakman yung flood control projects, yung ghost projects. Ito, ingat tayo. Posibleng ginagawa rin to. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos hinibak lang rin siya. Walang forever sa serbisyo at maaaring ma-relieve o mapalitan sa pwesto ang sinuman sa Philippine National Police. Ito ang binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang dating hepe ng PNP matapos bigla ang alisin si Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Bagaman may haka-haka. Umasa eh. Umasang malakas na siya eh. Di ba? Isipin mo, PNP chief ka. Di ba? Pag PNP chief ka, malakas ka sa presidente. Dahil ang may control naman yan, ang magdidesisyon yan, presidente. So sa dinami-dami ng qualified, ikaw. Ba't ikaw? Malakas ka sa presidente. Or bayad utang. No. Umasa siya. Malakas siya. Ayan, nagyabang. Ito kung bakit natanggal si General Torre sa liderato ng pambansang pulisya, ipinauubayan niya sa Malacanang ang pagpapaliwanag. I don't know, if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe, meron siyang nasagasaan. Epal kasi, di ba? Totoo yan, walang clearance sa Malacanang ginawa niya. So nasagasaan niya talaga. At ang nasagasaan niya dito ang Rimulya. Sila John Vic. Doon sa sabi during my time, nagkiklear ako sa Malacanang na probinsan, mabilisan ng
kailangan aksyonan kaagad, nag-issue ako ng orders din later on, na just inform Malacanang. Yun yung emergency, sinasabi ni Bato. O, dumidiretso na siya, inform na lang niya Malacanang. Pero yung binalasan niya yung hindi naman emergency yan eh. Pwede naman siya mag-inform sa Malacanang eh. Maaari din naman anyang voluntaryong magbitiw si Torre upang ipaubaya ang 4-star rank sa papalit sa kanya. In this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang Chief PNP or yung magiging acting Chief PNP will be holding a 3-star rank only. Kaugnay naman ang pagpapanatili ng moral ng mga pulis, sinabi ni Senador Bato na sanay na ang PNP sa pagpapalit ng kanilang liderato. Kumpiyansa rin ng mambabata sa bagong PNP Chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio. Kaya mo na sinasabi na na baka bumababa ang moral ng mga pulis. Hindi. Alam nyo, ako sa tingin ko, kasi ito po, may mga nakakausap tayo. May mga nakaibigan tayong pulis, hindi ko na sila babanggitin. Alam nyo, pagkakasabi sa akin, ito, hindi po to exaggeration, totoo po ito. Kung may kaibigan kayong pulis, kayo na lang po tanongin ninyo for confirmation. 99% daw ng pulis na iinis kay Torre. Galit kay Torre. Tandaan po natin yung mga pulis, mahal niya ng Duterte. Sa katunayan, yung uniform men, ang binoto Duterte. Ang laking bagay nun. Di ba, ang nanalo sa absentee voting na comprised of media and uniform men, Duterte. Yung 10 kandidato ng Duterte ang binoto nila. It shows mahal ng pulis ang Duterte. Mahal ng pulis kung paano pinagtanggol ni PRRD ang mga api tungkol sa droga, pinagtanggol ang mga api patungkol sa mga lintik na mga komunistang MPA na yan, na maraming namatay na uniform men dahil sa mga komunista na yan. Mahal ng uniform men si PRRD. Kaya yung sinasabi nyo baka na-demoralize ang mga pulis, hindi ako naniniwala. Sa katunayan, baka nagdidiwang yan sa loob nila. Hindi lang nila pwedeng ipakita because they are professionals. Hindi sila pwedeng magsalita. Pero it's safe to say 99% ng mga pulis ay nagdiriwang sa loob dito. Posible nga kaya isa sa rason na inalisto si Torre na justify bukod doon sa pagbalasa niya dito kay Nartates, yung baka na-demoralize na nga ang mga pulis dahil dito kay Torre. Baka it's the other way around. Kaya tinanggal para meron pa ring loyalty ang mga uniform men kay Bongbong. Otherwise, kung ipipilit niya na ayaw nila kay Torre, delikado. Nakukuha niyo ibig sabihin? Kabaligtaran yan. Nartates Jr. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson na dati ring nagsilbi bilang PNP Chief, lumagpas sa kanyang hawak na otoridad si General Torre. Bilib na bilib ba naman si Lacson dyan? Meron pang isang baklang vlogger. Diba? Okay, lagay niyo yung pangalan ng baklang vlogger. na bilib dito kay Torre. Hindi ko alam kung nabayaran. Nabayaran. Ang balita ko kasi doon, nabayaran daw yun ni Tambaluslos eh. Anyway, bilib na bilib yung baklang vlogger na dito kay Torre. At inaasam-asam niya pa na magiging posibleng vice president. Ito ang magiging kandidato ni Bongbong Marcos as vice president. Sinasabi ko sa inyo eh. Yung baklang vlogger na yun. Walang laman ng utak noon. Magaling lang yung mag-English. Tingnan mo yung mga call niya. Mali. Yan sabi ko sa inyo eh. Nako. Torre. Ito ay matapos anyang mag-isang palitan ni Torre ang kanyang second in command sa PNP na si Nartates. Paliwanag ni Senator Lacson, may normal na proseso ang pagtatalaga at pagpapalit sa pwesto ng mga miyembro ng PNP command. Yan. Sabi ni dating PNP chief si Lacson, Senator Lacson, may normal na proseso. Ang problema, hindi nga marunong sumunod sa proseso yan si Torre. Isipin mo, nakalusot siya sa proseso. Hindi niya sinunod yung proseso kay Pastor Kibuloy. Nakalusot siya. Hindi niya sinunod yung proseso kay PRRD, dating presidente. Nakalusot siya. So akala niya,
Hayahay siya. Lakas ko sa presidente. Lakas ko sa presidente. Hindi niya alam, ang katapat niya, Rimulya. Kasi, ito sasabihin ko sa inyo. Mahirap banggain nila ni Bongbong Marcos ang Rimulya. Posibleng may hawak yan. Ganyan lang sa mundo ngayong hawakan. Lalo ngayong era of videos. Kaya ito, Torre, maraming nagsasabi, ito sabi lang ha, you are prone to attack now. Without the president on your side, sangkatutak na galit sa'yo ang mga DDS. Baka kaliwat ka na ng haharapin mong demanda. Kaliwat ka ng haharapin mong reklamo. Baka mamaya, even coming from your own camp, hindi sa pulis own camp, yung mga kasamahan mo dati, ng mga politiko, baka mamaya, yan pa ang yumari ng karir mo. Or baka mamaya, yan pa ang yumari sa'yo. Baka lang ha. Kaya nga, if ako sa'yo, alam namin na may hawak kang ebidensya patungkol sa pagkidnap kay PRRD. Alam namin may hawak kang ebidensya sa pang-abuso mo sa reliyong KOJC. I-video mo yun. Or, yung iba nga sinasabi, may hawak ka ng video. Kasi, kung ano man mangyari sa'yo, career man, o sa buhay mo, or whatever, ako hindi po tayo nag-grave threat dito ini-interpret lang natin dahil malalakas ang nakabangga nito. At alam nila may hawak ang ebidensya laban sa gobyernong ito. Dahil yung ginawa kay PRRD, that is a crime. At hindi ka gagalaw. Alam ng Pilipino yan, Torre, hindi ka gagalaw nang walang go signal sa itaas. So, dapat may hawak ang video. Kung ano man ang mangyari, nasa ibang kamay, para maipakalat ito. Kasi baka mamaya bibigyan kanila ng problema. Kasi pag nagalit ka, gaganti ka. Dahil tinanggal ka, gaganti ka. Ayaw nila yon. Baka unahan ka. Yan lang sinasabi natin. Baka unahan ka nung mga nagpatanggal sa'yo para hindi ka makaganti sa kanila. Pero ang protection mo, video. Dapat may hawak ang video. Yung nga sinasabi ng iba, hawak mo na nga daw. So mag-isip-isip ka, Torre. Nilaglag ka rito. Ilalabas mo ba yung video? Or kung wala ka pa mang video, magbibideo ka na ba at ilalabas mo? Ilalabas mo yung totoong sino ang may pakuno ng pagpapakidnap kay PRRD. Sa tamang panahon, maaaring hindi mo ilabas ngayon. Pero mag-isip-isip ka. Baka it's too late, no? So, kasi this is laglagan time. Siguro, hindi ka naman ganun kabobo. Alam mo, nilaglag ka. Trinaydor ka ng presidente. Anong gagawin mo? Di ba? Ilabas mo yung mga alam mo. Ilabas mo yan. Pwede ka pang magbago, Torre. Makipagtulungan ka para maayos tong bansa. Kung talagang mahal mo ang taong bayan at nagsisilbi ka sa taong bayan, ilabas mo yung mga alam. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.